guys, Gerald from Just Like TV, back another episode of Reaction Time. So yun nga po guys, naglabas na po ng statement si Miss Mika Daime kung saan nag-explain siya doon at pinakita niya at sinabi niya ang kanyang side na medyo nasa kahabaan ng 30 minutes ang kanyang statement. So medyo magre-react lang tayo sa mga may G's dahil again may disclaimer si Miss Mika, no? Panoorin nyo. My words are like so laging hindi siya well, parang hindi siya maayos when I explain. Kaya I wanted someone to help me na when I maglalabas ako ng statement, I want it to be okay and I hope that people will understand. Ayun. So medyo sabog nga ang kanyang mga thoughts. So pupuntusan lang natin or titingnan natin yung mga medyo may essence at para maliwanagan na rin tayo sa kanyang side. So again, inuulit ko, tanggalin muna natin yung biases natin. Kung galit tayo sa kanya, tanggalin muna natin. Pakinggan muna natin na mabuti. Katulad nga na sinasabi ni Idol Raffy Tulfo. Tapatas, fair and square kami rito. Ayan. So dapat balansin muna tayo. Tingnan muna natin. Baka naman may punto siya at meron ding mali yung kabilang side. So para at least lahat dapat fair. So pakinggan muna natin si Miss Mika Daime. That's what. I just wanna go back kung paano siya nag-start. I just wanna explain. But this explanation doesn't mean na I want more fight or argument with him. No. This is just my side on what I feel or kung yun naramdaman ko talaga on that day. Nanahimik lang ako kasi I wanted to not to get too emotional when I explain myself. Ganun ako. Okay, no, sa unang part muna, no, ang reaction muna natin doon is let's give her the chance to speak and say her side of the story. Sometimes it helps to ease the burden or yung bigat na nararamdaman ng isang tao. Though, I think it's too early pa, lalo na obvious naman sa kanyang video na medyo emotional pa rin siya. Let's continue. So I just want to clear that this part, I muted Sova agad. Nung sinabi niya to, I muted him and reported him disrespectful behavior agad nung chinat nito. So, si Kuya Esports, sabi niya kasi na... So, yan lang natin, na nakalagay dito, Kano po pabus. Baka di nyo mabasa eh. Medyo pixelated na rin sa aking part. They were just like, dito sila nag-chat. So, but this was the first chat in that game. And then kasi sabi niya, but down your report ko, they were just chilling, ganun. But ito yung una chat. Did I get butthurt about it? Yes, I did get butthurt about it. Kasi, I feel like, yan lagi yung parang sinasaksak sa akin eh. Like, boosted ako, pabuhat ako. So, I'm very, very sensitive about it. Pero yeah, yun yung dyan nag-start. Okay, doon naman sa part na yon. To be fair kay Miss Mika, ang nag-trigger sa kanya to report is yung chat na iyon na mula sa kabilang panig, which is mapapanood natin next at ma-explain din kung bakit medyo butthurt si Miss Mika sa salitang boost. So panoorin nyo muna ang bidyong to. Let's continue. Aba. Bakit? Start na ba? May silver dun sa kalaban yung Reyna MVP yan Nako po. Sure yan. Pero MVP naman din tayo dito, golden din. Pati Brimstone dun Platinum 3 Yan pa boss, chat nyo agad. Baka hanggang Diamond 1 yan. Pag mga ganyan hanggang Diamond. Kano pa boss? Or pwedeng na dirang. So ito yung POV nung kay Mika. So kita nyo naman dito, naka-caption pa talaga. Si Genius tsaka It's a Boy. Ngayon, galit na galit. Bakit ka galit na galit, Mika, sa mga booster? Etong kasama mo si Genius, binuboost ka. Hindi naman yan Platinum 3, gamit niya dyan Platinum 3, Immortal yung main yan. Sasabihin mong Smurf, ganun din yung point na yan, binuboost ka, di ba? Yan, si Lights Boy, hindi naman yan din Platinum, Diamond daw yan Galit na galit ka, nire-report mo pa sa Riot, nire-report mo pa sa mga viewers mo na tawag dito, booster kami, boost kami. Nagpapaboost ka nga Diba, how ironic na galit ka sa booster, pero ikaw nagpapaboost ka. So yun naman guys, no, narinig nyo naman yung dalawang panig, no? So I think that is self-explanatory at kayo na ang bahalang humatol sa parte to. Let's continue, next. And then, the other issue is like, yung sa tibag. So, I was playing Cypher, and yung mga nagtitibag is yung kakampi ko. It wasn't me na yung nagtitibag. And also, yung sabi ni Kuya Korn that I was stream sniping. That time,
sinabi kasi ni Brimstone na streamer to mga to. Streamer to mga nagbo-boost to. daw. So, ang nangyari is, nag-ask ako kay Brimstone if sino yung streamer na yan. And then, sinabi niya like, Core Esports daw. So, I tried to check it. I did not stream snipe because naka-block screen sila obviously. And I was just checking it if it's true. So, I checked it and it was true. And then they like, naka-block screen lang. Kaya sabi ko sa stream, naka-block screen lang sila. So guys, meron silang mga ginamit na term doon, no? Kung maaalala niyo, sinabi na salitang teabag tsaka yung stream sniping. So sa mga, for the benefit ng mga hindi nakakaintindi, katulad ko rin na hindi ko rin alam yun. So sabay-sabay natin basahin yung definition. So from the Urban Dictionary, sa mga paborito kong website, so teabagging, so yan pala ang spelling nun. Okay, the natural act of a man dipping his ball sack into either a woman's or defeated opponent's mouth as if it were a tea bag, most often used in the gaming community as a victory move. After you kill an opponent you highly dislike, it is not uncommon to stand over your enemy's lifeless body and crouch up and down over and over in a teabagging manner while the opponent watches from the kill cam his body being defiled. Ayun. Yung isa naman, ito naman yung stream sniping. Stream sniping is when someone watches your stream to get an upper hand to essentially cheat against you in a game. For example, they could find your position on an open world map, find out where your base is, or even find out when you're low on health so they can ambush you. It sucks. The developers of Rust, Face Punch Studios are, to my knowledge, the first game developers to build a preventive measure against it into their game. They call it streamer mode. So yun naman na. So I hope na clear na tayo sa part na yun, no? So in my opinion, absuelto si Miss Mika sa part ng teabagging dahil hindi naman siya ang gumawa nun. Though may kakayahan siya na dapat di na lang pinatulan ang trash talk ng kalaban at nag-tolerate ng pagtitibag. Absuelto rin for me sa stream sniping dahil wala namang nakita na magagamit as an advantage sa game dahil naka-block na ang stream. And kung ako man ang nasa lugar ni Miss Mika, maku-curious din ako kung sino ang kalaban at streamer na nagta-trash talk sa akin. So I think it's just very a normal reaction. So kahit naman siguro sino maharap sa ganung sitwasyon, I guess possible din na gawin niyo yon with with the premise of curiosity and not as a cheating style, no? So next. And then, yung sinabi din ni Kuya Core about dun sa, like, bakit ako galit sa booster, boosted naman daw ako. Ba't daw ako, parang, how ironic daw. So, parang na-misuse ko yung word na boost because when I check his account, boosting service yung account niya. So, ang nakalagay din sa account niya is like, magbabayad ka, papilot nila account mo, and then magbabayad ka, tas may kasama pa sila isang booster. So, kaya sinabi ko na, i-report ko kayo sa Riot. Kasi, yun yung gusto kong sabihin. Pero, I did not like have the word for it, nagkamali ako on that. Because I told him na booster siya. And then, I got boosted daw ako. Pero I typed sa chat na, ang tinype ko sa chat is, ako nag-type, sabi ko, bakit siya galit sa boosted, booster siya, di nalugi ka na. Nalugi na yung negosyo mo. Ganun yung tinype ko, tapos tumawa ako, ha, ganun. Okay, no, so at least, eto paano nagkaroon kayo ng glimpse kung bakit medyo sabog nga ang thoughts ni Miss Mika, no? But anyway, ito yung komento natin sa part naman na yun, no? I guess sorry to Miss Mika, but ang masasabi ko lang is yung quote na galit ang magnanakaw sa kapwa niya magnanakaw. So I guess palitan nyo na lang ang salitang magnanakaw dun sa quote na yon, and I think magigets yun ako ng ibig ko sabihin. Let's continue. Yung sinabi ko na at least hindi naka-fantic at hindi masama yung ugali. Doon magsusorry ako sa mga Fantic users and also sa Fantic Philippines if they got like hurt about it. I'm really sorry, guys. Hindi ko directly sinabi na mahirap yung mga Fantic users. Hindi ako nag-trash talk ng ganon. Hindi ako nag-trash talk ng mga putang ina or whatever, yung mga profanity. Hindi ako nag-trash talk. Maski tingnan nyo pa sa original video, I did not say anything like that. Because, hindi na ako nagsasabi ng ganun unless I'm really mad. Pero, hindi ako nagsasabi ng mga ganong word. And, yun. I just really wanna explain that also.
Because, madaming fanfic users na, yun na, Marami sinasabi talaga nila yan. na I'm mata pobre dahil dun. But, it's not true. Because, yung sinabi ko talaga na at least hindi naka-fantech at hindi masama ugali. Out of sarcasm talaga yun. Kasi, nagtumatawa-tawa kami nun eh. But, I'm still wrong, okay? I admit that I'm wrong na bakit ko mas tolerate yung trash talk. But, lagi naming pinagsasabihan si Itzaboy na wag ka na mag-trash talk kasi nadadamay kami. Dati pa lang, LOL days pa lang, sinasabihan namin yan sa group chat. Alam ng group chat mods yan. Alam niya ng lahat ng admins namin and sa grupo na tropa namin na laging ganun. Lagi namin siyang pinagsasabihan. I hope he learned his lesson. Because, this is actually a bit big na issue. Okay, no? So, medyo marami tayong masasabi sa parte na to, no? Okay, sa first part muna nito, I think mali ang salitang butthurt. Kasi tingnan muna natin yung meaning ng butthurt, no? So, dito nakalagay, butthurt, offended and upset, especially in a way that is silly or unreasonable. Ayun. So, obviously naman, hindi unreasonable ang pagka-upset, possible upset or offended ng product at ng mga tao dahil hindi nakakatuwa ang pangmamaliit sa isang product tulad ng Fantech. Though, to be fair din naman kay Miss Mika, patas lang tayo dapat dito, no? Baka lang naman hindi niya alam ang tunay na ibig sabihin ng salitang butthurt. So, dahil naririnig niya lamang to kung saan at nakuha niya lang initial meaning, ginagamit niya na to. So, I think possible din naman yon at hindi naman malayo sa katotohanan na talagang hindi niya alam ang ibig sabihin nun. So, another point pa is, I'm not sure kung apology ito or she's just justifying her actions. Basta pag mali ang ginawa, just apologize and don't reason out it pa. Feel tuloy ng mga nakakapanood ay parang medyo insincere yung apology video ni Miss Micah. Another thing pa is, kung hindi talaga tinotolerate ang panta-trash talk, dapat kahit on stream, pagalitan at sawayin na ang mga nagkokos ng toxicity sa game. Unless, if the rumor is true, kasi may bali-balita, may chismis, no? So, may rumor kasi na allegedly yung trash talker, yung binabanggit kanina ni Miss Mika, no? Yung is allegedly BF niya. Kaya pinapabayaan niya lang maging toxic. So, papakita ko lang sa inyo isang snippet or isang screenshot. Makes sense kasi na parang bakit tolerate eh. So, dito galing to kay Core Esports PH, no? So, merong picture dito na sila daw to. So, I'm not sure lang kung whatsoever. Hello, jowa ni Mika yung Itzia Boy, yung trash talker. Ang pangalan daw niya is Brian Hudson. Bawal niya ipaalam sa tier 1 kasi di sila allowed magjowa ng DC Club. Di niya simp yun. Ayun. So, ang comment lang natin, chismis lang to, no? Though based do sa picture, I think walang babaeng magpapakandong sa lalaking hindi niya ka-something or what. Though may iba na nagtataka sila kung ito ba talaga si Miss Mika. Ako rin, di rin ako sure. But it makes sense kung bakit tolerate yung mga ganong ka-toxicity dahil possible nga naman na Hindi ko sinasabing fact, possibility lang naman. Pinaka-point po talaga na ang sinabi ko po ang Yak Kadiri is yung ugali niya po. Hindi po yung anak niya mismo. Kasi po, hindi ko naman po kilala yung anak niya. Nakita ko lang po siya may dalang bata. Pero, yun na nga po, I'll admit na I'm really wrong. Mali ako dahil dinamay ko nga yung itong anak niya, yung parenting niya, kung paano siya maging parents, dinamay ko. Mag-sorry ako kay kay John ESP yung pangalan niya sa Facebook. Kay Kuya John, kay Core Esports, and also sa asawa niya. Kasi alam ko, for me lang naman, nagka-cut ko lang banda dito, no? I do hope na do sa part lang na to, parang hindi pa pala siya nag-apologize personally. For me kasi dapat kung talagang sincere ka sa mga ganitong apology, aside sa gagawa ka ng video, I think it's better na gumawa ka rin ng private apology para talagang makita ang sinceridad. Then magpapaalam ka na mag-apologize, gagawa ka ng apology video to parang alam mo yon, feel ko dapat ganun ang mas tamang approach, hindi yung uunahin mo dito sa social media, then tingnan mo, hindi ka pa sigurado sa pangalan kung kanino ka nagsosorry, no? Sorry, let's continue. Buong pamilya sila eh. So, in this part, gusto ko din mag-sorry sa kanila. Actually guys, yung video na napanood nyo kanina, no, na yun medyo sabog kasi yung statement niya at do sa buong parte na yun ng tungkol sa anak na issue, do sa bata na issue, parenting issue na yun, parang for me, she's just justifying yung kanyang mga sinasabi, kaya kinuha ko na lang yung gist ng pagsusorry and yun nga, yung kanina nga sinabi ko, dapat talaga, for me, dapat PM na lang muna, then tsaka na yung actual video. Let's continue. So, I was having hard time to sleep because, I don't like getting all, messages about sa, killed
kill yourself, ganun. Because I could kill myself if I want to. Because yung mental health ko is grabe na. Okay, so please do not make it worse because it's already at its peak. Kaya, yun lang. So sa part na to, no, so medyo sensitive na yung kanyang sinasabi. May iba sa inyo guys na hindi naniniwala, pero siyempre dapat sa mga ganyang bagay dapat natin seryosohin. So sa part na yon, medyo she threatens to kill herself. Kaya nagtanong tayo ng isang opinion from a guidance counselor. Though babasahin ko na lang yung message niya dahil camera shy siya. Pero ito, legit tong statement na to coming from a mental health expert, no. Sabi niya dito, being an influencer, there are ups and downs. You cannot please everybody. In terms of speaking, anxiety and depression. So, cut ko lang dito, no? Dito sa statement. So, meron kasi sa part ng 30 minutes na video na parang sinasabi niya na may anxiety na siya tsaka depressed. So, kiniklear ko lang yung part na yun. Okay, let's go back sa statement, no? In terms of speaking anxiety and depression, you should be clinically diagnosed by a psychologist or a psychiatrist. It should not be an adjective to use on how you feel. Her feelings are valid, but it would be better if she can use the term worried and upset instead of depressed. Then, the other thing pa is, sabi niya dito, meron kasi siyang sinabi na yung parang possibility na gagawin niya yung pagpapakamatay, no? Ang comment dito ng ating guidance counselor, she needs to take a break in social media. If her mental health is affected, she may seek for a professional help from a psychologist and a psychiatrist to help her cope with her current problem. Okay, ayan. So, yun ang opinion ng isang guidance counselor sa pangyayari kay Miss Mika, no? Kay Miss Mika, no? And I do hope na gawin nga rin niya talaga yon. So, in conclusion, no? So, ano ang sumatodal dito, no? Anong opinion natin? Same advice from the guidance counselor na she needs to take a break sa lahat ng social media platform. Lalo-lalo na kung nakaka-degrade ng pagkatao yung mga mababasa mo doon. And hindi rin natin clarification din na may mali rin sa panig ng Core Esports. Let us remember na boosting is a bannable offense sa Valorant, and I do hope na tanggalin or bawasan ang trash talking sa kanilang gameplay. I hope na magkaroon din ng closure sa both sides at magkapatawaran na sa pangyayari. This is also a perfect example na brutal talaga ang social media. Kung sa pananalita at action mo ay trash at you tolerate ang toxicity sa iyong community, sa iyong page or kung ano man ang tawag nyo sa inyong community, no? Ganon din ang balik or ganti sa iyo ng social media. So again, I do hope na she really learn her lessons and sana mag-seek siya ng therapy sa isang mental health professional dahil base sa kanyang 30 minutes talk, medyo mukhang may mentalidad siya or kaisipan na parang hindi pa rin niya tanggap ang kanyang pagkakamali at medyo kulang pa sa humility ang kanyang mga statements. So bago tayo magtapos pala guys, may bago tayong update. So gumawa ulit ng bagong written statement si Miss Mika Daime. At basically katulad nung napanood natin sa 30 minutes niyang live video at pag-apologize at pag-share ng kanyang side. I think based dito sa much better explanation na to, directly to the point na, unlike dun sa live na 30 minutes na medyo sabugantot. Ngayon, yung importante lang naman na part na natuwa ako dito is this one. Sabi niya dito, me and Kuya John, Core Esports, talk privately na po about the issue and said sorry to each other. Hindi rin po ginusto ni Kuya John yung mga out of topic na bullying. Kaya po nasasaktan din po siya. Nagpapasalamat din po ako kay Kuya kasi ina-accept niya apology ko. Pasensya na po sa lahat na nasaktan din. Pero yun na nga po, lesson learned po at sana next time po, aayusin ko na po yung mga sasabihin ko sa stream na hindi po ako makakasakit na ibang tao. Maraming salamat po. So nag-post siya dito ng screenshot. So makikita natin dito Mika Daime, Kuya si Mika po ito. Tapos parang ito may call. Thank you po Kuya John. Ingat po kayo. At nag-reply din siya. Kuya John, thank you din Mika and I'm really sorry and I feel bad for everything. Sorry and God bless sa'yo. So hopefully lasting na maririnig natin to at hopefully nga natuto din dito si Mika Daime sa pangyayaring ito.
So guys, comment down below kung ano mga masasabi nyo. Ito na yung huli nating maririnig itong isyong ito. Magkaroon na ng closure at magkapatawa na sana on both sides. So that's it for our episode. Don't forget to like, comment, and subscribe. I-share nyo rin itong video at i-click ang notification bell para update kayo sa mga latest updates. So again guys, see you next time. Ingatan po kayo ng Diyos sa inyong mga paggawa and God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Hey do. Bye-bye. Ikaw na tunay na at ako